Hi guys, this is Mami Beb, ang nanay ng budulero, Char. So anyway guys, ito nga pala yung ganap ko noong Sabado. O di ba napakatagal na pero ngayon ko lang talaga na voice over sa sobrang busy natin. Maaga nga pala ako guys, nagsalang ng aking mga labahin tapos sa mga oras na ayan, magsasampay na nga ako nang maalala ko wala nga pala akong downy. O di ba for the labas ang mami. At ayan, nung makabili nga ako, agad naman nga ako naglagay ng downy dito sa plangganang maliit. At guys, inuna ko nga munang labahan yung mga short ni Adriel dahil nung nakaraang linggo na ako'y naglaba, hindi ko nga siya nalabhan. Kaya naman wala na nga maisuot ang batang budulero na short. Sobrang natambak talaga guys yung labahin ko mula nung umuwi ako sa Tacloban. At kahit nga ako'y pagod-pagod dyan guys sa pagbibiyahe, ay hindi naman pwede na hindi tayo maglalaba dahil nga wala nang isusuot ang aking mga kasama sa bahay. Charot, hindi ko nga naubos yan labhan guys dahil nga sabi ko napapagod nga ako so mga sa ibang araw na nga lang ulit. Kaya naman guys, nung Sabado talagang pinilit kong matapos ang aking labahin at alam nyo ba guys kung anong oras ako natapos sa aking paglalaba? Alas 8 ng gabi lang naman ako natapos guys, o diba? Napakasipag ng Mami Bebs nyo. Charot. At ayan, nagsasampay na nga ako at tuwang-tuwa nga ako diyan dahil napakaganda nga ng sikat ng araw. Maghapon talaga siya umaraw guys, kaya naman yung ibang sampay ko ay natuyo din. At ayan guys, tingnan nyo naman, napakatirek talaga ng araw at mga bandang alas 8 pa nga lang diyan ng umaga. At pagkatapos ko nga guys magsampay, may naririnig nga ako sa kusina namin kaya agad naman nga akong pumasok dito at ang nakita ko nga yung batang budulero nagsasaing na. Nakita nga daw niya na wala pa nga akong sinaing at nakita nga niya na bundok-bundok ang aking mga labahin dyan. Kaya nakapagpasya nga siya na siya na nga lang daw ang magsasaing, o diba sana all masipag, Char. Kapag Sabado guys, ganyan talaga ang bahay ko, nagiging mapa ng Pilipinas. Dahil ayan o, mapa dito, mapa doon. Mapalabahin. Charot lang. Wala nga din kami dyan guys na ilutong ulam dahil sabi nga ni Adriel, sardinas na nga lang daw ang ulam namin. Kaya ayun, sardinas na lang. At bandang alas 2, ayan, nag-decide nga yung aking kapatid na magpapariban nga daw siya. Libre pa nga ng inasalang batang budulero, Diyos mio. So ayan, mag-aalas 8 na nga diyan ng gabi at ayan, patapos na nga ako sa aking paglalaba. At ang kapatid ko patapos na nga rin siyang iriban. At kinabukasan guys, nagluto nga lang ako ng munggo at dahil nga mayroon akong nakuha na mga talbos ng kamote doon sa garden ng my garden. So maraming salamat pala doon sa aking kinuhanan ng mga talbos ng kamote. Napakasarap at ang dami nga pala ng nakuha ko, sorry. Wala namang lahok diyan guys yung gulay ko kundi bawang at sibuyas lang. Pagkatapos nilagyan ko nga din ng Knorr cubes at ginisa-gisa ko nga lang. Tapos naglagay ako ng paminta at maraming tubig dahil sa amin guys sabaw is life. So ayan na nga, napakaraming talbos ng kamote. Maraming salamat ulit sa aking nakuhanan ng talbos. Alam nyo ba guys, hindi ko sana i-voice over ito pero dahil nanghihinayang ako sa aking pag-film dito sa aking cellphone ay ayan, sinipag ako ngayon at wala talaga akong ibang gagawin kundi maggawa ng content or edit ng aking mga video dahil napakasayang naman kung hindi ko nga ito gagawin. Kaya naman guys, maraming salamat sa lahat ng nanonood sa aking mga mini vlog at sana po ay tapusin nyo po hanggang dulo at sana po din iwag po ninyo agad i-react kung hindi naman po tatapusin ang panonood dahil guys, itinatago ni Lolo M ang video kapag ganun. Anyway, balik tayo dito sa aking video. So magbabaon nga pala ang kapatid ko ng gulay pagkatapos sinandukan ko na nga rin siya ng kanin. Nagustuhan nga pala niya guys yung gulay dahil nga kahit nga walang lahok, masarap nga din. At ayan guys, kain tayo. Napakasarap ng gulay na yan guys. So dito guys, paalis na nga yung kapatid ko. Sabi ko nga sa kanya, ayusin na nga yung kanyang baon at ilagay na nga sa kanyang bag dahil baka nga makalimutan pa. Dahil itong kapatid ko ay napakabata pa ay makakalimutin na. Bandang alas 10 pa nga lang diyan guys, pero dahil marami nga akong gagawin at pagkaalis nga ng kapatid ko, sabi ko nga kay Idrely kumain na kami. Kaya ayan, nakaredy na nga ang aming pagkain. Ihahatid nga lang namin yung kapatid ko sa labasan pero hindi na nga kami pinalabas doon dahil nga kakain nga raw kami. Kaya naman hanggang diyan na nga lang ako sa may pintuan at for the silip na nga lang at tingnan nyo naman si Bella at sumilip nga din sa akin at akala siguro niya isasama ako. Alam nyo ba guys, si Bella mula nung ako'y umuwi ng Tacloban, ipagbalik ko nga ganyan na nga siya. Pag nga ako'y umaalis or lumalabas sa pintuan namin, ipanay sunod-sunod nga ayan, akala nga siguro nito ay aalis na naman nga ako. Dahil nung umuwi nga ako dito at pagkarating ko nga guys, hindi pa nga ako nakakapag
pagbukas ng aming pintuan, sabi nga ng kapitbahay namin ay iyak nang iyak nga daw ang asong ayan at nakakaawa nga daw ang boses. Kaya siguro guys, ganyan siya at akala niya siguro siya iiwan palagi ng matagal. Tingnan niyo naman guys, at kahit saan nga ako magpunta ay sumusunod-sunod nga si Bella sa akin. Kaya naman minsan inaawa nga ako kapag nga umaalis ako. At ayan nga guys, yung mga nilabhan ko, binuhat ko nga siya sa kwarto namin dahil sabi ko nga kay Driel, doon ko nga titiklopin pagkatapos nga namin kumain. Ayan, ang kanaldalaglag pa nga. At pagkatapos ko nga ilagay sa kwarto yung aking mga tiklopin, ayan, tinawag ko na nga to si Adriel at kako ngay kumain na kami dahil marami pa nga akong gagawin. At pagkatapos ko naman guys kumain, ayan, napatingin nga ako sa lababo ko at bigla nga akong nanghina at punong-puno nga ng hugasan. Inuna ko nga muna itong trabahuin bago nga ako pumasok sa kwarto para nga magtiklop. At dito nga sa kwarto, ayan, bigla na naman nga akong nanghina at parang ang naging ukay-ukay ang kwartong ito. Diyos me. Di nga talaga ako diyan guys nagtiklop muna dahil parang nanghina ako at sabi ko nga ako'y matutulog muna. Siguro mga isang oras na akong nakakaidlip, ayan, tumawag naman to si Adriel sa kwarto at ginising nga ako, may parcel nga daw akong dumating. Pero ito guys ay bayad na dahil ito ay regalo sa akin, o diba, sana all may nagre-regalo. Anyway guys, maraming salamat pala sa nagregalo nito. So, hindi kita papangalanan dahil ayaw mo nga magpa-mention. Isang babae din siya guys. So, ayan, gustong-gusto ko nga rin talaga yan guys dahil matagal na nga yan sa aking car. At ayan guys, ay hindi nga siya mainit sa katawan. Malamig siya sa katawan guys at fit to small to semi-large. So napakaganda niyan guys dahil stretchable talaga siya. Two-way nga pala yan. Pwede mo siyang ilagay sa may dibdib mo. Pwede rin ilagay sa may baywang. Pero ako guys, mas preferred ko yung nakalagay doon sa may dibdib ko. Yung skirt. Parang maganda siya para sa akin. So ayan, kung gusto nyo guys ay ilalagay ko na lang yung yellow basket niyan. So, ayan guys, kung makikita nyo. Ang ganda niyan guys. Sobra. Minsan lang ako magkagusto sa mga damit. Pero pag nagkagusto ako guys, ay talaga naman. Pwede rin pala yan guys sa mga buntis. Dahil stretchable talaga yan. So, hindi kayo mahirapan sa paghinga kung buntis kayo na magsusuot niyan. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. God bless. Bye.